Ka-express, sa mga usapan sa NBA scouting rooms at international basketball circles, lumilitaw ang pangalan ni Kai Sotto at hindi bilang wild card lang, kundi bilang isa sa mga pinakamatataas na long-term prospects para sa modern big man role. Ayon sa mga evaluators, ang kahangahangang tangkad niya at defensive instincts ay ginawang benchmark kasama ang nangungunang rim protector na si Jarrett Allen, isang lehitimong candidate na mapagkumpara sa NBA standards. Ang ibig sabihin nito ay malinaw. Maraming koponan ang naghahanap ngayon ng big men na kaya hindi lang sumugod sa rim, kundi mag-provide ng switchability, mobility, and defensive impact. Mga katangiang ipinapakita ni Kai sa ilalim ng international competition and overseas stints. Kahit hindi pa siya naka-NBA roster, ang pagpapansin sa kanya bilang taong pwedeng gulatin si Jarrett Allen o makipagsabayan sa ganung level ay indikasyon na nasa bagong yugto na ang Philippine Big. Ngunit nananatiling malinaw ang hamon. Para tuluyang makuha ang NBA ticket, kailangan pa ni Kai ang tunay na showcase: consistent perimeter defense, reliable shooting range, and adaptiveness sa NBA schemes. Ang paghahambing kay Jarrett Allen ay hindi basta hype, kundi standard na dapat niyang maabot. At kung makagawa siya ng breakthrough sa susunod na season, hindi lang siya makikilala bilang mahusay na Pinoy center. Magiging simbolo siya ng bagong pintuan para sa mga international bigs at para sa pagbabago ng trajectory ng Philippine basketball sa global stage. Isang bagong narrative ang umuusbong sa NBA scouting world. At ang pangalan ni Kai Sotto ay unti-unting pumapasok sa radar ng mga analysts na nakatutok sa rim protection era ng modern basketball. Sa mga panahong kung saan ang mga koponan ay muling tumututok sa depensa, sa paint control, at sa versatility ng mga 7-footers, biglang lumitaw sa comparison boards ang ating pambato. Kasama ang isa sa pinakamahuhusay na rim defender sa liga, Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers. Ang pagbanggit kay Kai sa parehong linya ni Allen ay hindi biro. Sa mga international tournaments kung saan naglaro si Kai, kabilang na ang mga stints sa Japan at Australia, napansin ng mga scouts ang kanyang timing sa block temps, court awareness, at ang kakayahang mag-adjust sa rotations, bagay na bihira sa mga big men sa edad niya. Kung tutuusin, may pagkakahawig sila ni Allen pagdating sa fundamental defense. Parehong hindi flashy, parehong kalmado sa ilalim, pero marunong pumili ng tamang anggulo para hadlangan ang tira ng kalaban. Ang mga ulat mula sa mga NBA insiders ay nagsasabing dumadami ang mga team na naghahanap ng modern bigs, mga katulad ni Chet Holmgren, Evan Mobley at Allen, na kaya makipagpalitan ng assignments, sumabay sa mabilis na laro, at sabay na maging rim deterrent and offensive facilitator. Ayon sa mga analysts, dito raw nagsisimulang mag-fit si Kai Sotto. Ang kanyang frame na 7'3" ay hindi lang tungkol sa tangkad. May soft touch siya sa ilalim at magandang court feel. Ang huling season niya sa Japan B-League ay nagsilbing training ground. Doon siya natutong maglaro laban sa mga agile forwards at malalakas na centers. Habang hindi pa ganoon kataas ang kanyang offensive production, napansin-pansin na umangat ang kanyang defensive efficiency at rebounding rate, dalawang bagay na tinitingnan ngayon ng NBA bilang asset. Ngunit, ang pinaka-nagpaingay sa mga taga-subaybay ay ang kanyang potential na fit sa mga teams na may defensive system gaya ng Lakers, Mavericks, at Nets. Mga grupong naghahanap ng defensive anchor na mura pa sa kontrata, may international market appeal at may kakayahang mag-develop sa loob ng 2 to 3 years. Kung magpapatuloy ang trajectory na ito, si Kai ay maaaring maging next international defensive gem na magugulat sa NBA landscape, katulad ng nangyari kay Rudy Gobert and Nikola Jokic na parehong nagsimula sa ilalim ng radar. Sa ngayon, malinaw ang mensahe. Sa panahon ng mga superstar scorers, ang tunay na hinahanap ng NBA teams ay defensive identity. At doon, pumapasok si Kai Sotto. Habang patuloy ang hype sa kanyang NBA journey, mas lumilinaw na ang defensive presence ni Kai Sotto ang posibleng magiging susi sa kanyang pagpasok sa liga.
Hindi man siya explosive scorer, lumalakas naman ang panawagan para sa mga rim protectors and switchable big men. Eksaktong kategorya kung saan nagsisimulang umangat ang pangalan ni Kai. Sa mga preseason scouting breakdowns, napansin ng ilang analysts na mas disiplinado na si Kai sa defensive stance kumpara sa kanyang unang taon sa Adelaide 36ers. Hindi na siya basta tumatalon sa bawat fake. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang wingspan and timing upang pigilan ang tira ng kalaban. May mga sequences pa nga kung saan nakikita siyang nagbabasa ng pick and rolls, gaya ng ginagawa ni Jarrett Allen. Isang sign na mabilis na siyang nagmamature sa loob ng court. Ayon sa ilang sources, may mga NBA assistant coaches na tumitingin sa kanyang game tapes, particular sa kanyang performance sa Japan B-League at sa mga international tune-up games ng Gilas Pilipinas. Doon nila nakita ang pagbabago. Mas magaan ang kilos, mas mabilis mag-slide sa lateral defense, at mas confident na magbigay ng help defense kapag kinakailangan. Ngunit higit pa sa stat sheet, ang kailangan nagpapatingkad kay Kai ay ang mentality niya. Hindi na siya basta project player. Ngayon ay nakikita siyang anchor ng depensa, isang tahimik pero epektibong pader sa ilalim. Kapag pinagsama mo ito sa kanyang humility and work ethic, nagiging malinaw kung bakit patuloy ang interest ng mga NBA scouts. Isa pang factor, ang international exposure ni Kai. Sa Gilas Pilipinas system, nasanay siyang magbantay ng iba't ibang klase ng big men, mula sa athletic Australians hanggang sa stretch bigs ng Japan at Korea. Ibig sabihin, meron na siyang real-time defensive adaptability, isang bihirang skill sa 7'3" player. Kung maitutuloy ni Kai ang ganitong development sa loob ng susunod na season, posibleng siyang magiging ideal defensive backup center sa isang NBA team na naghahanap ng long-term project. Halimbawa, ang Lakers ay kasalukuyang nag-aayos ng front-court depth. Si Kai, bilang bata at mataas ang IQ, ay pwedeng magbigay ng mobility na kulang sa ilang veterans. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na hindi na pangarap lang ang NBA para kay Kai Sotto. Ito ay posibleng realidad na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. At sa panahon kung saan muling binibigyang halaga ng NBA ang depensa, si Kai ang maaaring maging susunod na hidden gem mula sa Asia na magpapaalala sa lahat. Ang taas ay biyaya, pero ang disiplina ang tunay na sandata. Sa panahon ngayon ng modern basketball, bihira nang makakita ng pure rim protector na may mobility, vision, and feel for the game. Pero kay Sotto, unti-unting nagiging realidad ito. Sa bawat laro, ipinapakita niyang hindi lamang siya umaasa sa kanyang height, kundi sa basketball IQ at kakayahang umangkop sa high-tempo offense ng NBA.